Disclaimer, ang kwentong ito ay isang kathang-isip lamang na hango sa mga alamat, kwentong bayan, at urban legends na umiikot sa kulturang Pilipino. Anumang pagkakahawig sa tunay na tao, lugar, o pangyayari ay hindi sinasadya at pawang nagkataon lamang. Layunin ng kwentong ito ang magbigay aliw, kilabot, at kaalaman sa mga tagapakinig-tagabasa tungkol sa mga sinaunang paniniwala at nilalang na bahagi ng ating kultura. Hindi ito nagpapalaganap ng takot, pamahiin, o maling impormasyon ukol sa mga tao, relihiyon, o institusyon. Kung kayo ay mahina ang loob o sensitibo sa mga temang may kinalaman sa kababalaghan, karahasan, o espiritual na paniniwala, pinapayuhan naming huwag ipagpatuloy ang pakikinig o pagbabasa. Ito ay para lamang sa may malalakas ang loob. Tahimik, payapa, malamig ang simoy ng hangin. Sa unang tingin, ang bayan ng San Rafael ay tila perpektong lugar para sa mga gustong tumakas sa ingay ng syudad. Mapuno ang paligid, sariwa ang hangin, at halos kilala ng bawat isa ang kanilang kapitbahay. Pero sa likod ng katahimikang iyon may bulong-bulungan. May mga tanong na hindi nasasagot. May mga gabi na kahit ang aso ay ayaw tumahol. Wala na naman si Aling Minda, tanong ng isang matandang lalaki sa tindahan habang nakatambay at nagkakape. Matagal nang nawawala. 6 na araw na raw. Huling nakita sa may likod ng palengke. Naglalakad mag-isa, sagot ng tindera habang sinisilip ang mga taong dumadaan. Bilang gobernador ng probinsya, si Governor Ricardo Vergara ay kilalang matatag, matalino at may karisma sa masa. Madalas siyang makita sa mga pagtitipon, may kasamang mga alagad ng media, habang nagbibigay ng donasyon sa mga paaralan o sumasama sa mga feeding program. Ngunit sa tuwing may nawawalang residente, tila bigla siyang nagiging abala o kaya na maiwala sa bayan. Isang gabi, habang ang buong San Rafael ay natutulog, may batang babae ang napabangon. Si Ana, 8 taong gulang, ay may narinig mula sa labas ng kanilang bahay. Hindi ito sigaw. Hindi rin ito iyak. Isa iyong tunog ng malalim na pag-ubo, may kasamang parang hayop na humahagikik. Lumapit siya sa bintana. Hinawi ang kurtina. Sa dilim ng gabi at liwanag ng buwan, may nakita siyang aninong gumagapang sa bubong ng kabilang bahay. Mahaba ang kuko. Matulis ang tenga. Parang may pakpak. Ngunit bago niya pa man masiguro kung ano ang nakita, mabilis itong nawala. Tumakbo siya pabalik sa higaan at nagtago sa ilalim ng kumot. Nang ikinuwento niya ito sa kanyang nanay kinabukasan, ang sagot lang sa kanya ay, "Panaginip lang yan, anak. Huwag mong pansinin. Magdasal ka na lang." Ngunit hindi lang si Ana ang may ganitong karanasan. Sa barangay Malikong, may mga kabataang nagsasabi ring may mga nilalang na dumarating sa gabi. Hindi nila lubusang makita ang itsura, ngunit naririnig nila ang pagsayad ng matutulis na kuko sa bubong, ang mabibigat na yabag sa itaas ng kisami, at ang malamig na ihip ng hangin kahit sarado ang mga bintana. Ang mga matatanda sa lugar ay tila may nalalaman ngunit ayaw magsalita. Si Mang Eladio, isang kilalang albularyo sa bayan, ay bihirang magsalita sa publiko. Ngunit sa mga lumalapit sa kanya para sa iggamot sa lagnat o pangontra sa sumpa, madalas niyang binabanggit ang katagang. May mga bagay sa San Rafael na mas mabuting huwag mong alamin, lalo na kung gusto mong manatiling buhay. Ang mga taga San Rafael ay may di maipaliwanag na kultura ng katahimikan. Kapag may nawawala, hindi na nila ito pinag-uusapan. Kapag may naririnig sa gabi, nagkukulong sila sa bahay at nagdarasal. Tila ba isang normal na bahagi na lamang ng buhay ang kababalaghan. Isang araw, sa munisipyo ng bayan, isang lihim na pagpupulong ang naganap. 5 lalaki, kabilang na si Governor Vergara, ang nasa loob ng kwarto. Isinara ang mga kortina. Pinatay ang kisses. Ang bawat isa ay may dalang itim na folder. Nararamdaman na ng mga tao. Dumarami ang nawawala, sabi ng isa. Tahimik pa rin naman ang media. Walang balita. Wala ring investigasyon mula sa Maynila, sagot ni Governor, malamig ang tono ng boses. Pero paano kung may makialam? May mga kabataan na curious. May ilang nagtatanong sa social media. Tumayo si Governor at tumingin sa labas ng bintana. Mula roon, kita ang malaking punong balete sa likod ng simbahan, isang lugar na hindi dinadaanan kahit tanghaling tapat. Walang makikialam kung tayo mismo ang maihawak sa takbo ng bayan.
At kung gusto nating manatili sa poder, kailangan nating tuparin ang kasunduan. Tahimik ang lahat. Ilang segundo lang, ngunit dama ang bigat ng katahimikan. Darating na ulit ang gabi ng alay, sabi ng gobernador. Siguraduhin niyong walang sablay. Habang nagkakape ang mga tambay sa labas ng munisipyo, at ang mga nanay ay abala sa palengke, may mga pangyayari sa likod ng mga pader ng kapangyarihan na hindi alam ng nakararami. Ang buong bayan ng San Rafael ay parang isang magandang bangungot, mukhang ligtas, mukhang masarap terhan, ngunit sa bawat kanto ay may matang nakatingin, may kuko ng nakahanda, at may kasunduang matagal ng nilagdaan gamit ang dugo. Sa likod ng ngiti ni Governor Ricardo Vergara, may tinatagong anino, isang aninong mas matanda pa sa kasaysayan ng San Rafael. Mula pa noong una siyang naupo bilang gobernador, napansin na ng marami ang bilis ng pag-unlad ng kanilang probinsya. Bagong ospital, mga kalsadang sementado, libreng gamot sa mga health center, at sunod-sunod na mga proyekto. Para bang gininto ang panahon ang kanyang panunungkulan. Ngunit kasabay ng mga biyayang ito ang pagdami ng mga kaso ng nawawala, bata, matanda, lalaki, babae, lahat nawawala ng walang bakas. May mga bangkay na natagpuan, ngunit kadalasan ay wala ng laman ang tiyan, at ang ilan ay tila tuyo ang buong katawan na parang sinipsip. Habang lumalalim ang gabi, sa isang maliit na bahay sa Sitio Maluya, tahimik na nag-uusap si Mang Eladio at isang binatang mamamahayag na si Ramil, na galing sa Maynila. Hindi ito ordinaryong kaso ng krimen, Hijo, ani Mang Eladio habang binubuklat ang isang lumang libro na amoy alikabok at insenso. Hindi ito gawa ng tao. Hindi rin basta hayop. Ang buong San Rafael ay nakatali sa isang kasunduang nilagdaan ng dugo at takot. Itinuro ni Mang Eladio ang pahina kung saan mailarawan ng isang ritual. Isang taong nakapikit habang itinatapat sa apoy ang kanyang palad, habang nasa paligid niya ang mga nilalang na may mahabang kuko, pulang mata, at baluktot na katawan. Ang mga aswang ay hindi basta-basta pumapatay. May prinsipyo rin sila. May batas din sila. Ngunit noong nakaraan, tinangka silang paalisin ng mga unang opisyal ng bayan. Maraming dugo ang dumanak noon. Hanggang sa may isang leader na lumapit sa kanila, si Governor Vergara, tanong ni Ramil, nanlalamig ang kamay. Hindi, sagot ni Mang Eladio, ang kanyang ama. Si Romulo Vergara, ang unang gobernador ng San Rafael matapos ang gyera. Siya ang unang nakipagkasundo. Yan ay kasunduan ipinanganak si Ricardo na may dugong halo, dugong tao, ngunit may ugat na di karaniwan. Ayon sa mga albularyong nakakaalam, ang kanyang ina ay isang tagapamagitan, isang taong pinili ng mga nilalang ng dilim upang magsilbing tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Noong bata pa si Ricardo, may mga gabi raw na nawawala siya sa kanyang kwarto, ngunit kinabukasan ay babalik na parang walang nangyari. Maraming beses daw siyang nakita sa gubat, sa gitna ng gabi, habang kausap ang kung sino. Bilang bahagi ng kasunduan ng kanyang ama, kailangang ipagpatuloy ni Ricardo ang panunumbalik ang ritual ng pagkilala sa kapangyarihan ng mga nilalang kapalit ng seguridad at pag-unlad. Kada 4 na taon, isang alay ang ibinibigay, isang tao, karaniwang hindi taga rito, upang hindi agad mapansin ang pagkawala. Paanong hindi ito alam ng mga tao? Tanong ni Ramil. Alam nila, sagot ni Mang Eladio. Pero pinipili nilang manahimik. Kasi sa totoo lang, nakikinabang din sila. Sa ayaw at sa gusto nila, ang kasunduan ay bahagi na ng kultura ng San Rafael. Eksenang ilayon na babalita sa isang hindi kilalang laboratorio sa likod ng City Hall, may isang silid na laging sarado. Ayon sa isang dating empleyado ng munisipyo na hindi na nakita pa simula 2019, ang kwartong iyon ay hindi lang basta opisina. May mga dokumento, buto at dugo roon na inaaral, tila ba sinusubukang alamin kung paanong mababago ang katauhan ng isang tao. May mga eksperimentong ginagawa upang mapaghalo ang dugo ng aswang at dugo ng tao, isang proyektong tinawag na Project Pagbubuo. Layunin nito na makabuo ng isang nilalang na may katalinuhan ng tao, pero may lakas at abilidad ng aswang. Isa sa mga test subject ay isang babae na dating estudyante mula sa Manila na nawawala habang nagsasagawa ng research sa San Rafael. Ilang araw matapos siyang mawala, may nakita raw ang mga driver ng tricycle sa isang madamong bahagi ng gubat, isang babaeng tumatakbo na nakayuko, may balahibong tumutubo sa likod at parang sumisinghot ng hangin na parabang may hinahanap.
Yanis kadilimang nasa loob mula sa panlabas, si Governor Ricardo ay tila perpekto. Ngunit sa kanyang opisina, may nakatago sa likod ng kanyang bookshelf, isang silid na may altar, at mga larawan ng mga nawawalang tao. Sa gitna nito, may isang itim na kandila na hindi naubos, at isang ancient na anting-anting na hugis mata, tinatawag nilang imata ng bantay. Ang mata raw na iyon ang nagsisilbing koneksyon sa pagitan niya at ng mga nilalang. Sa tuwing dumarating ang kiaraw ng alay, ang kandila ay kusa raw nagsisindi, tanda na ang mga nilalang ay nagugutom na muli. Katibayan samantala, si Ramil ay patuloy sa kanyang investigasyon. Gamit ang mga video at audio recording mula kay Mang Eladio at ilang tagalungsod na bumisita sa bayan, unti-unti niyang binuo ang kasaysayan ng kasunduan. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagsasaliksik, may ilang beses na raw siyang sinusundan. May isa pang ang pagkakataon na sa loob ng kanyang inuupahang kwarto, nakita niyang bukas ang kanyang laptop at may video na pinanood, video na hindi niya kailanman kinunan. Isa itong night vision recording ng isang babae sa isang silid, nakatali at parang inuusal ang ilang salitang Latin. Sa sulok ng screen, may isang aninong nakatayo tila may sungay at pulang mata. Papalapit Denz gabi sa pagtatapos ng bahaging ito, mas lumalalim ang tanong, hanggang kailan mananatiling tahimik ang bayan ng San Rafael? Hanggang kailan mananatili sa posisyon si Governor Vergara sa tulong ng kadiliman? At ang mas mahalagang tanong, kapag dumating na ang araw ng pagpili ng susunod na alay, ikaw ba ang susunod? Gabi ng Miyerkules. Ang langit ay tila mabigat, halos dumidilim kahit hindi pa hating gabi. Sa hangin ay may kakaibang lamig, hindi ordinaryong simoy kundi tila bang may dalang pangamba. Sa buong bayan ng San Rafael, kakaunti ang naglalakad sa lansangan. Ang karamihan ay nagkukulong sa kani-kanilang bahay. Nakatakip ang mga bintana, nakasindi ang mga kandila, at umaalingaw-ngaw ang mga dasal ng matatanda sa loob ng bahay. Hindi ito ordinaryong gabi. Ito ang tinatawag nilang igabi ng alay. Sa labas ng lumang gusali ng munisipyo, nakapark ang isang itim na van na walang plaka. Sa loob nito, may nakataling lalaki, si Marco, isang delivery rider na taga-kabilang bayan. Nawawala na siya ng 3 araw. Hindi to tama, bulong ni Marco habang pilit pinapalaya ang sarili. May takip ang kanyang bibig at balot ng itim na kumot ang kanyang katawan. Naririnig niya ang mga boses sa labas, pabulong, paikot, tila umaawit ng kakaibang salitang hindi niya maintindihan. Habang lumalalim ang gabi, nagsimulang magbago ang paligid. Biglang nawalan ng kuryente sa buong bayan. Ang mga ilaw poste ay isa-isang namatay. Tanging ang liwanag ng buwan at ng mga kandilang sindi ng mga residente ang nagsisilbing gabay sa kadiliman. Dugo de kalsada sa bandang barangay Malukong, isang matandang lalaki ang napasigaw. Si Mang Lando, kilala sa kanilang lugar bilang basurero tuwing madaling araw, ay natagpuan sa gitna ng kalsada, nakalugmok at duguan ang kanyang leg. Wala na siyang buhay. Bukas ang kanyang dibdib at parang may sinungkit mula sa loob. Ilang sandali lang, dumating ang barangay tanod, ngunit laking gulat nila na walang ibang bakas ng dugo maliban sa lugar kung saan siya natagpuan. Walang trail, walang yapak, para bang bigla na lang siyang inihulog mula sa ere. Habang inaalam ng mga opisyal kung anong nangyari, pinakiusapan sila ng isang lalaking nakaitim na barong, walang lalabas ng barangay ngayong gabi. Lahat ay manatili sa bahay. Emergency Protocol. Utos ni Governor. Walang gustong sumuway. Ana muli samantala, si Ana, ang batang nakakita noon ng nilalang sa bubong, ay muling nagising sa gitna ng gabi. Hindi dahil sa tunog, kundi dahil sa amoy. Isang matamis na amoy ng dugo na tila bumabalot sa buong paligid. Lumabas siya ng kwarto at nakita ang kanyang ina na umiiyak habang hawak ang isang larawan. Larawan iyon ng ama ni Ana, na 3 araw nang hindi umuuwi mula sa trabaho sa kabilang bayan. Nanay, asan si tatay? Walang sagot ang ina. Ngunit sa kanyang mga mata ay naroon ang sagot na pilit niyang ikinukubli, si tatay ang susunod na alay. Pagbabalik kay Ramil habang ang mga pangyayari ay unti-unting lumalala, si Ramil, ang mamamahayag, ay patuloy sa pagsasaliksik. Dala ang kanyang kamera, voice recorder, at isang maliit na bag ng mga papel mula sa lumang bahay ni Mang Eladio. Bumalik siya sa tapat ng simbahan, ang lugar kung saan naroon ang punong balete na matagal nang iniiwasan ng lahat. May bahagi ng puno na may bakas ng dugo. Mula sa taas,
Tila may dumaan na may matutulis na kuko, bakas ng kagat, galos at mga buto ng hayop sa paligid. Paglapit niya, biglang tumunog ang kanyang voice recorder. Kahit hindi niya ito binuksan. Dumating na ang oras. Hindi na sapat ang isang alay. Nanginginig siyang umatras. Ngunit bago siya makatakbo, may tumapik sa kanyang balikat. Isang matandang babae, nakasuot ng lumang saya at may basang buhok. Hindi mo sila matatakasan. Kapag nalaman nilang alam mo ang lihim. Isa ka ng target. Yan pulang ritual sa isang abandonadong bahay sa gilid ng talahiban, nagsasagawa ng ritual ang mga tagapagsilbi ng kadiliman. Nasa gitna si Governor Ricardo Vergara, nakasuot ng pulang kapa, habang nakapaligid ang 6 na lalakit babae na may takip ang mukha. Nakabitin sa gitna si Marco, nakataling patiwari. Habang umaawit ng orasyon ang grupo, unti-unting namumuo ang usok sa gitna ng altar. Sa dugo ng tao, sa lihim ng gabi, tanggapin niyo ang alay mula sa aming bayan. Biglang umihip ang hangin, at mula sa dilim ay mailumitaw na 3 nilalang, mahahaba ang kuko, pulang-pula ang mata, at may pakpak na parang paniki. Humihinga sila ng malalim, parang naamoy ang laman sa katawan ni Marco. Ngunit bago maituloy ang ritual. Boom! Isang pagsabog ang yumanig sa lugar. Paglaban si Ramil. Kasama si Mang Eladio at ilang kabataang lokal na matagal nang naghihinala sa lihim ng San Rafael. May dala silang mga bote ng asupre, langis, at mga anting-anting na panlaban. Tama na ang pananakot niyo sa bayan namin, sigaw ni Eladio habang itinutok ang isang bote na may tandang krus sa isa sa mga aswang. Nasunog ang balat ng nilalang sa isang sigaw. Nagtilian ang iba at nagsimulang umatras. Ngunit si Governor Ricardo hindi natakot. Wala kayong alam. Akala niyo ba basta-basta ninyong maaalis ang kasunduan? Ako ang haligi ng bayan na to. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ang kanyang balat ay biglang nagbago, pumuti, tumigas, at ang mga mata niya naging itim. Unti-unti, lumilitaw ang tunay niyang anyo. Half-aswang. Isang simula ng digmaan sa gitna ng dilim at apoy, nagsimula ang kaguluhan. Ang mga lihim na tagapagtanggol ng bayan laban sa dilim ay bumangon, ngunit ang kapangyarihan ng kasunduan ay mas malalim pa sa inaakala nila. At habang umaagos ang dugo sa kalsada ng San Rafael, iisang bagay ang malinaw, hindi pa ito ang katapusan. Ito ay simula pa lamang ng isang digmaan sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan, ng kadiliman at liwanag, ng tao at halimaw. Mula sa nasusunog na abandonadong bahay sa tabi ng talahiban, mabilis na kumalat ang balita, ang gobernador ay isang halimaw. Sa umpisa, bulungan. Tapos, sigawan. Sa paglipas ng ilang oras, galit na. Hindi nagtagal, isa-isang nagtipon sa plaza ang mga mamamayan ng San Rafael. Bitbit ang mga sulo, batong panangga, at mga lumang anting-anting na minanapa sa mga ninuno. Nasa harap sila ng munisipyo, sumisigaw, ibalik si Marco. Pabagsakin ang demonyo sa pwesto. Tama na ang kasunduan sa kadiliman. Ngunit kahit madami na silang nagkakaisa, dama pa rin ang kaba. Dahil alam nilang ang kanilang kalaban ay hindi basta tao. Isang bayang ginising dumating si Aling Rosa, isang dating kagawad, kasama ang ilang matandang babae. Hawak nila ang mga lumang kipanangga ng liwanag, basag-basag na salamin na may simbolo ng araw, na ayon sa paniniwala ay may kakayahang makalaban sa dilim. Matagal ng bulok ang sistema. Panahon na para tayo'y lumaban, hindi para sirain ang bayan, kundi para linisin ito. Kasama ni Aling Rosa sina Diego at Maylene, mga kabataang lider ng simbahan. Ayon sa kanilang pag-aaral, may paraan upang masira ang ihimata ng bantay, ang anting-anting na siyang nagdudugtong sa kasunduan ng gobernador at ng mga aswang. Kailangan nating makarating sa loob ng kanyang opisina. Nasa likod ng lumang bookshelf ang altar. Kapag nasira iyon, mawawala ang koneksyon niya, paliwanag ni Diego. Ramil, dentist taga-ubod ng katotohanan habang ang mga tao ay nasa labas, si Ramil ay muling nakalusot sa loob ng gusali gamit ang lihim na daanan na itinuro sa kanya ni Mang Eladio, isang lumang kanal sa likod ng munisipyo, na dating taguan ng mga gerilya noong panahon ng Hapon. Sa pagpasok niya sa opisina ni Governor Ricardo, dumaan siya sa silid kung saan naroroon ang altar. Nasa gitna ang mata ng bantay, isang mala obsidian na bato, hugis mata, at may gumagalaw na liwanag sa loob nito.
Nang akmang sisirain ni Ramil ang mata gamit ang martilyong bakal, biglang pumasok si Governor Ricardo, hindi na bihis gobernador. Sa halip, nakasuot ito ng itim na balabal, pulang salawal at may dumudungaw na mahahabang kuko. Akala mo ba basta mo lang akong mawawalaan ng kapangyarihan? Itinapon niya si Ramil sa gilid ng silid. Tumama ang ulo ni Ramil sa mesa at halos mawala ng malay. Labanan si loob ng munisipyo habang nagsisimula ang kaguluhan sa loob. Ang mga mamamayan sa labas ay nakapasok na rin sa bakura ng gusali. Sinuong nila ang mga tanod at mga bantay na ngayon sumusuporta pa rin kay Governor. Ngunit may kakaiba. Ilang tanod at kawani ng munisipyo ay biglang nagbago ng anyo, pumuputi ang balat, lumalalim ang mata, at nagsisimulang dumila ng dugo sa hangin. Mga tauhan din ng dilim, sigaw ni Mylene habang hawak ang krus. Bumunot ng kutsilyo si Diego at sinugod ang isa sa mga nilalang. Tinamaan niya ito sa tiyan ngunit walang epekto. Ngunit nang itarak niya ang lumang bakal na may tatak ng araw, napasigaw ang nilalang at natunaw sa usok. Bakal ng liwanag. Yon lang ang tatalab, sigaw niya. Isang matandang lihim habang nagpapatuloy ang laban, isang matandang lalaki ang lumapit sa grupo, si Caben, isang dating sundalo at tagapag-ingat ng lumang simbahan. May iniwang panangga si Padre Lorenzo, isang libretang dasal na kayang sirain ang ugnayan sa dilim. Binuksan ni Caben ang kanyang maliit na kahon at inilabas ang libretong may sira-sira ng pahina. Kailangan ito'y basahin sa harap ng mata ng bantay habang sinisindihan ang apoy ng pagkakaisa, apoy na gawa sa 3 kandila, mula sa bahay ng bata, ng matanda at ng dukha. Tinipon nila agad ang kailangan. Sa tulong ng ilang kabataang kusang tumulong, nakuha nila ang 3 kandila at tinungo ang itaas ng gusali, kung saan naroroon pa rin si Governor Ricardo, nakatayo sa harap ng altar, at nakangisi. Yenges pagwasak mata ng bantay nang makalapit si Diego, Ramil, at Mylene sa altar, nagsimula silang basahin ang nilalaman ng libreto. Sa bawat salitang bigkas nila, umiinit ang paligid, at tila gumagalaw ang mga anino sa pader. Sa ngalan ng liwanag, sa ngalan ng dugo ng inosente, winawasak namin ang kadena ng kasunduan. Sumigaw si Ricardo, hindi niyo day matatalo. Itinapon niya ang apoy ng itim na usok sa kanila, ngunit bago siya makalapit, sinindihan ni Ramil ang apoy ng pagkakaisa, at itinutok ito sa mata ng bantay. Pagkabigla, nagyugyugan ang buong gusali. Nabasag ang mga salamin. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng daan-daang boses na tila galing sa kailaliman. At sa isang malakas na puwak, pumutok ang mata ng bantay, at si Governor Ricardo ay napaluhod. Ang kanyang balat ay unti-unting natutuklap, bumabalik sa anyong tao, mahina mortal. Isang pamayapang hangin bumalik ang kuryente sa buong bayan. Ang buwan ay muling sumikat sa langit, walang bahid ng usok o anino. Ang mga mamamayan ay nagyakapan, ang ilan ay umiyak, at ang ilan ay tahimik na nagdasal. Sa kinatatayuan ni Ricardo, wala na ang kapangyarihan. Isa na lang siyang tao. Tumakbo siya, ngunit hinuli siya ng mismong mga tanod na dati niyang alagad. Hindi mo na kami malilinlang. Wala ka ng kapangyarihan. Umaga ng pagbabago kinabukasan, isinagawa ang pulong bayan sa plaza. Pinatotohanan ni Ramil, Mang Eladio, Caben, Diego at Mylene ang lahat ng nangyari. Ang mga testigo ay lumantad. Ang mga record ay inilabas. Isang kasunduan sa liwanag ang binuo, hindi na para sa kapangyarihan, kundi para sa katotohanan. Ang San Rafael ay unti-unting bumangon, hindi sa tulong ng dilim, kundi sa pagkakaisa ng mga tao. At habang nililinis ang altar sa loob ng munisipyo, isang mensahe ang natagpuan sa pader na tila isinulat gamit ang dugo, babalik kami. Sa panahong makalimutan niyo na ang takot, kami muling darating. Ilang buwan na ang lumipas mula nang mabunyag ang madilim na kasunduan ni Governor Ricardo sa mga aswang. Sa pagkaputo ng mata ng bantay, akala ng lahat ay tuluyan ng nabura ang kasamaan sa San Rafael. Nagkaroon ng bagong pamahalaan, pinamumunuan ng mga taong pinili mismo ng mamamayan. Nagkaroon ng libreng pagpapagamot, pagbabagong edukasyonal, at muling pagbubukas ng mga simbahan na matagal nang isinara dahil sa takot. Ang plaza ay naging masigla, ang mga batay muling nakakapaglaro sa lansangan. Pero sa likod ng mga ngiting iyon, sa likod ng mga kandilang sindi tuwing gabi sa bawat bahay, naroon pa rin ang takot. Takot sa muling pagbabalik ng kadiliman. At hindi sila nagkamali. Panimulang tanda,
then pagitim ng buwan isang gabi ng kabilugan ng buwan, sabay-sabay na sumigaw ang mga aso sa buong bayan. Isang matandang lalaki sa barangay Manggahan ang biglang napatayo mula sa pagkakahiga. May naramdaman siyang malamig na hangin na tila bumalot sa kanyang buong katawan. Paglabas niya sa bahay, nakita niya ang buwan, kulay itim, tila nilukuban ng usok. Sa gitna nito, may pulang bilog na parang matang nakatingin pababa sa bayan. Diyos ko, ito na naman, bulong niya habang bumalik sa loob. Kinabukasan, may dalawang aling nawala ng malay habang nasa gitna ng palengke. Ayon sa nakasaksi, bago sila bumagsak, nakatingin sila sa bubong at paulit-ulit na sinasabi ang dumating na ang alagad ng gabi, Denzi, matandang manuskrito sa simbahan, habang naglilinis si Mylene. Isang lumang kahon ang natagpuan niya sa likod ng altar. Nakalagay sa kahon ang isang manuskrito na may balat ng hayop at may pamagat. 200, ang itim na araw agad niyang tinawag si Diego at Ramil upang pag-aralan ito. Ayon sa nilalaman ng manuskrito, kapag naputol ang ugnayan ng una, at ang mga anak ng dilim ay naiwan sa ere babalik sila. Ngunit hindi bilang aswang lamang, kundi bilang daluyan ng bagong nilalang, mas malakas, mas matagal at mas masahol pa. Nakasulat din ang isang misteryosong babala, sa araw na ang buwan ay maging mata, ang dugo ng nakaraan ay muling babaha. Pagkawala, dilim sunod-sunod na pagkawala ang naiulat. Isang pamilya sa barangay San Jose ang biglang hindi na nagpakita. Nang puntahan ng mga tanod, wala na ang laman ng bahay. Nakasara ang mga pinto, ngunit ang hapagkainan ay may nakahain pang pagkain. May mga marka ng kuko sa dingding. Sa may sapa, isang bangkay ng kalabaw ang natagpuan, tuyot ang katawan, at wala ni isang patak ng dugo. Sa tabi nito, may inskripsyong nakaukit sa lupa, isang pagbubukas, isang sakripisyo. Takot na naman ang bumalot sa mga tao. Balik muli ang taklob bintana. Balik ang kandilang nakasindi sa altar ng bawat bahay. Muli ang katahimikan ay naging sagisag ng takot. Kapatid ng Karimlan isang gabi, habang nasa loob ng simbahan sina Diego, Mylene at Ramil may kumatok. Isang batang babae, duguan, umiiyak at hindi makapagsalita. Nang pinatuloy nila ito, bigla na lang itong napahiyaw at nawalan ng malay. Pagdating ng madaling araw, nagising ang bata, ngunit iba na ang kilos nito. Hindi na siya umiiyak. Tahimik lang. Nakaupo. Nakatingin sa kisam. Anong pangalan mo, iha? Tanong ni Ramil. Ngunit sa halip na sumagot, naglabas ng papel ang bata. Nakasulat dito ang mga salitang, pinarurusahan niyo kami. Binaliktad niyo ang kasunduan. Kayo ang may utang sa amin. Sa gabing iyon, ang katawan ng bata ay unti-unting nangitim. Nagbago ang itsura ng mata, pula na may itim na balintataw. Napasigaw si Mylene, hindi siya bata, sinapian siya. Paglusob Jeffrey simbahan, habang nagpapalabas sila ng orasyon para iligtas ang bata, dumating ang tatlong nilalang, hindi katulad ng aswang noon. Mas mahaba ang pakpak, mas mabaho ang hininga, at mas malalim ang boses. Ilabas ang bata. Amin siya. Nagtago ang grupo sa loob ng kumpisalan, habang si Caben ay naghanda ng sagradong krus na may alab ng langis ng niyog. Nang akmang babasagin ng nilalang ang pinto, sinindihan ni Diego ang krus at itinapon ito sa nilalang, sumiklab ang apoy at umalinggaw ang sigaw ng halimaw. Pero bago pa man makalapit ang iba, bigla na lang silang naglaho, parang usok na sinipsip ng lupa. Lihim ng AV ancestors sa muling pagbasa ng manuskrito, napag-alaman nila ang isang katotohanan, ang kasunduan ay hindi lang nilikha ng isang gobernador. May ugat ito sa mga sinaunang ninuno ng San Rafael, mga babaylan, mangkukulam, at tagapag-alay ng katawan. Ang puto ng mata ng bantay ay hindi wakas, kundi susi lamang sa ikalawang pagbubukas. At sa muling pagbubukas, ang dating pinuno ay magiging daluyan ng huling nilalang, ang itim na araw, ang huling anyo ng dilim, mas malaki pa sa lahat ng aswang na nabuhay. Muling pagsiklab ng hilakbot sa kalagitnaan ng gabi, sa sementeryo ng bayan, gumalaw ang lupa. Isang kamay ang sumungaw mula sa nitso ni Ricardo Vergara. Nakadilat ang kanyang mga mata. Buhay. Ngunit hindi na siya tao. Sa kanyang mga mata ang itim na buwan. Sa kanyang boses, ang daan-daang kaluluwang isinakripisyo noon. Binalaan ko kayo. Ang kasunduan ay hindi na basta papel at dugo. Ito'y sumpa na habang buhay.
Mula sa kanyang nitso sa sementeryo, muling tumayo si Ricardo Vergara. Ngunit ang katawan niyang bumangon ay hindi na siya, ang dating gobernador ay isa na ngayong sisidlan ng kadiliman. Ang kanyang balat ay parang abo, ang kanyang mata ay kulay dugo, at sa kanyang boses ay may kasama ng daan-daang boses ng mga nawawala at isinakripisyo. Hindi ako bumalik para lamang maghiganti kundi upang ganap na maisakatuparan ang tipan. Samantalang sa bayan ng San Rafael, isang kakaibang alingas-ngas ang gumising sa mga tao. Ang hangin ay malamig at tila mabigat. Pati ang mga hayop ay nagtatago. Maging ang mga matagal nang hindi sumasamba ay dumagsa sa simbahan, nanginginig at nagdarasal. Muling paglitaw ng lumang altar sa lumang balon sa likod ng kumbento, isang lugar na hindi na pinupuntahan ng mga tao, biglang gumuho ang lupa. Lumitaw ang isang nakabaong batong altar, may ukit na simbolo ng buwan at mata, at sa gitna nito ay isang maliit na hukay kung saan may itim na bato. Nang makarating si Mylene at Diego sa lugar, naramdaman agad nila ang kakaibang enerhiya, parang may daang taong galit na naglalakbay sa hangin. Ito ang altar ng pagbabalik, bulong ni Caben. Ayon sa manuskrito, dito muling bubuhayin ang katawan ng kadiliman. Dito, mabubuo ang itim na araw. Itinuro ni Caben ang isang bahagi ng altar kung saan nakaukit ang katagang, 3 gabi, 3 alay, at 3 hiningang hihinto. Sa ika-4 na dilim, babalik ang una. Unang gabi, Jengi alay ng dugo, unang gabi ng pagbubukas, isang batang lalaki ang nawala sa barangay Banaba. Ang kanyang sapatos ay natagpuan sa gilid ng altar, puno ng dugo, ngunit wala ang katawan. Ayon sa mga matanda, ito ang unang alay, ang inosenteng dugo, upang buksan ang unang sigwa ng gabi. Muli, tinipon ni Ramil, Diego, Mylene at Caben ang mga natitirang sagradong gamit mula sa simbahan. Ang krus ng liwanag, ang tali ng kalinisan, isang ginamit na tali ng martir, at ang libro ng pagsuko. Isang lumang aklat ng mga babaylan na naglalaman ng mga orasyon panlaban sa pagsanib. Kailangan nating sirain ang altar. Kung hindi natin maaawat ito bago ang 3 gabi, wala nang atrasan, pahayag ni Diego. Yengis pagtatangka ng gabing iyon, nagtungo sila sa altar upang sirain ito gamit ang banal na langis at dasal. Habang pinapahira ni Mylene ang paligid, biglang may sumulpot na anyo mula sa anino, matangkad, payat at walang mukha. Isa ito sa mga tinatawag sa manuskrito bilang kisaksi ng kadiliman, ang mga tagabantay ng altar. Itinaas ni Ramil ang krus at binigkas ang orasyon, sa liwanag ng Ama, sa dugo ng Ina, sa anino ng lumikha, isinasara ko ang lagusan. Nanginginig ang hangin. Umalulong ang nilalang at biglang naglaho. Ngunit hindi pa sila tapos, nagsimula ng sumiklab ang bato sa altar. 2 gabi, Deng alay ng takot. 2 gabi, isang ina ang napasigaw sa gilid ng sapa. Nawawala ang kanyang anak na babae. Ang nakita lang niya ay isang aninong dumaan sa bubungan, at sa kanyang hagdan ay naiwan ang isang rosaryong may bahid ng dugo. Sa lumang simbahan, may babaeng biglang lumitaw, hubad, nanginginig at umiiyak. May marka siya ng kuko sa likod at patuloy na sinasambit ang, nakita ko siya, tinatawag niya kami. Hindi kayo ligtas. Kahit magdasal kayo, lalapit at lalapit siya. Ayon sa manuskrito, ito ang 2 alay, ang takot na walang pangalan, ang kaluluwang nawalan ng lakas sa takot, iyan ang 2 susi. Muling tinipon ng grupo ang mga gamit at nagsagawa ng seremonyang pangtakip sa altar. Ngunit sa oras ng dasal, isang matandang babae mula sa gilid ng pader ay biglang tumawa ng malakas. Hindi niyo ito mapipigilan. Kasi isa sa inyo ay alagad na rin. Nagkatinginan sila. Sino ang tinutukoy niya? Yengis pagkakalaglag ng katotohanan, muling binasa ni Caben ang natitirang pahina ng manuskrito. Nakasaad doon na, sa 3 gabi, ang itim ay babalik sa anyo. At ang isa sa mga tagapagtanggol ay magiging gabay niya sa muling pagsilang. Napagtanto nilang may taksil sa grupo, isa sa kanila ang unti-unting sinasaniban ng kadiliman. Hindi ako yan, pahayag ni Ramil. Ni ako, sigaw ni Diego. Ngunit si Mylene tahimik lang. Nanlalamig. Nang bigla siyang magsalita, iba ang kanyang boses, hindi niya na kailangang hanapin kung sino. Dahil ako mismo ang magbubukas ng huling gabi. Pagpapakilala ng kataas-taasang nilalang sa altar, nagsimulang gumalaw ang bato. Lumitaw ang hugis itlog na mata na may pusikit na liwanag sa gitna.
Umalingaw-ngaw ang boses na parang mula sa kailaliman ng mundo, sa pamamagitan ng katawang binana sa taksil, ako ilalakad muli sa inyong mundo. Lumuha ng itim si Mylene habang pilit siyang nilalabanan ang sinanib sa kanya. Ngunit mahigpit ang hawak ng kadiliman sa kanyang kaluluwa. Pumiglas si Caben at tinapik ang krus sa kanyang noo. Napaatras ang katawan ni Mylene at sumigaw, kaya niyo pa akong iligtas pero kailangan niyong tapusin ang altar. Sirain niyo ito habang kaya pa, huling sigwa ng gabi sa mga huling sandali ng ikalawang gabi, sabay-sabay na binuhusan ni Diego at Ramil ng banal na langis ang altar. Sinindihan ni Caben ang apoy ng sugo, apoy na may tatlong kulay, pula, asul at puti. At sa huling dasal nila, winasak nila ang gitna ng altar gamit ang martilyo ng liwanag. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng daan-daang nilalang. Nagliyab ang paligid. At si Mylene, nang hina, bumagsak, ngunit nakangiti. Nagawa natin pero hindi pa tapos nang mapuksa ang altar ng pagbabalik. Akala ni Diego, Ramil, Caben at Mylene na ngayon nananatiling mahina na tapos na ang lahat. Ngunit mali sila. Isang bahagi lang pala iyon ng mas malaking plano, isang hakbang lamang sa ritual ng ganap na pagbabalik. Mula sa abo ng altar, isang usok ang tumayo. Parang aninong may katawan, lumilipad ito pataas, hanggang sa ito'y sumanib sa maitim na ulap sa kalangitan. Sa mismong gitna ng bayan ng San Rafael, unti-unting dumilim ang paligid kahit tanghaling tapat. Umalingaw-ngaw ang tinig mula sa itaas, sa aking pagbagsak, darating ang ganti. Sa pagbukas ng mata sa himpapawid, luluhod ang mga anak ng liwanag. At doon, nagsimula na ang huling pagbangon ng kadiliman. Itim din ulan nagsimula ang lahat sa isang kakaibang ulan. Hindi ito tubig, kundi malapot na likido na kulay itim at amoy na bulok na laman. Sa bawat patak, ang lupa ay natutunaw, ang mga halaman ay nalalanta, at ang mga hayop ay nagwawala. Sa palengke, isang matandang babae ang biglang sumigaw, habang tinatamaan ng itim na ulan, tinutunaw nito ang loob ko. Tumulong kayo! Nang lapitan siya ng mga tao, nakita nilang ang kanyang balat ay unti-unting naglalagas at nagiging parang putik. Mabilis silang tumakbo paalis, ngunit halos lahat ay tinamaan. Ang mga hindi agad naligo ng tubig dasal o nakapagsindi ng sagradong kandila ay nagiging mga nilalang na walang sariling bait, tila mga alagad ng matandang kasunduan. Yangis natitirang sikreto desde manuskrito habang nagpapagaling si Mylene sa simbahan. Isinuko ni Caben kay Diego ang huling pahina ng manuskrito, isang bahagi ng kasaysayang sadyang itinago. Sa pahina, nakasulat ang tunay na dahilan kung bakit nagkaroon ng kasunduan si Governor Ricardo sa mga aswang, hindi ito para sa kapangyarihan. Kundi upang iligtas ang bayan mula sa mas matandang halimaw, ang tinatawag nilang dakilang aninong tagapuksa, na matagal nang naunang nanirahan sa ilalim ng bayan. Ang mga aswang ay bantay ng halimaw, hindi mga pinuno. Ang gobernador, bilang tao, ay ginamit lamang upang pahupain ang halimaw sa pamamagitan ng taunang sakripisyo. Ngunit nang maputol ang kasunduan, hindi lang mga aswang ang nabuhay, kundi pati ang halimaw. Yangis pagising ilalim ng lupa sa may paanan ng bundok ng San Rafael. Ilang magsasaka ang nagulat nang biglang lumindol at bumuka ang lupa. Mula rito, isang napakalaking nilalang ang dahan-dahang lumitaw. Hindi ito mukhang tao o hayop, isa itong halimaw na yari sa anino, may maraming mata at bibig na nagsasalita sa iba't ibang wika. Ang tawag dito sa manuskrito ay, Dengi ulirang anino ng wakas, sa kanyang unang hakbang, nagiba ang tatlong bahay. Sa kanyang hininga, namatay ang lahat ng punong nakapalibot. At sa kanyang mga mata, nagkakaroon ng deliryo ang mga taong tumitingin. Bakit parang naririnig ko ang mga boses ng mga namatay? Tanong ng isang saksi bago siya tuluyang mabaliw. Diango huling pagsasanib puwersa dahil dito, napilitan sina Diego, Ramil at Caben at tumawag ng tulong mula sa mga kalapitbayan. Mga dating albularyo, tagabulong at babailan ang dumagsa sa San Rafael. Sa simbahan ay nilatag nila ang huling bilog ng liwanag, isang napakalaking sagradong bilog na gawa sa asin, dugo ng puting tandang at abo ng birheng papel. Muling binalikan ni Diego ang panawagan ni Mylene. Kailangan mong tapusin ang nasimulan. Kailangan mong maging ang bagong tagapagbantay. Sa gitna ng dasal, nagsanib ang lakas ng mga tagapagtanggol, at sa gitna ng simbahan, inilabas ni Caben ang espadang yari sa katuwiran, isang sandatang mula pa sa panahon ng Kastila, itinatago ng simbahan laban sa kadiliman. Yangis paglalaban sa gitna ng bayan,
humarap si Diego sa dambuhalang halimaw. Hawak ang espada at itinaas ang krus, binigkas niya ang mga huling orasyon mula sa manuskrito. Sa ngalan ng liwanag, sa ngalan ng dugo ng mga inosente, sa ngalan ng mga kaluluwang ginapos, itinataboy kita, anak ng wakas. Lumipad ang espada, at sa isang iglap, bumagsak ito sa gitna ng mata ng halimaw. Umalingaungaw ang isang sigaw na nagpayanig sa buong bayan. Lumitaw ang mga aninong lumulutang, ang kaluluwa ng mga sakripisyong ginawa ng gobernador noon. Isa-isa silang humawak sa katawan ng halimaw, sinisigaw ang tama na. Panahon na ng liwanag. Yenris paglalaho ng kadiliman sa huling pag-iyak ng langit, habang bumabalik ang liwanag ng araw, unti-unting natunaw ang halimaw. Naging abo, naging ulap hanggang sa wala nang natira kundi katahimikan. Ang buong bayan ay napaluhod. Sa dami ng nasira, sa dami ng nawala, tanging panalangin na lang ang sagot. Lumapit si Mylene kay Diego, bahagyang nanghihina pa rin, ngunit may ngiti, tapos na ba talaga? Tumango si Caben, tapos na para sa ngayon. Pero kung muling pipiliin ng tao ang kapangyarihan kaysa sa kabutihan, babalik at babalik ito. Pagsikat ng araw kinabukasan, muling sumikat ang araw sa San Rafael, mas maliwanag kaysa sa dati at mas mainit. Ang mga tao ay nagtipon-tipon sa simbahan. Isang misa ang isinagawa bilang pasasalamat. Si Diego, ngayon ay tagapangalaga na ng simbahan, tahimik na nagbabantay sa bagong altar. Si Mylene ay tinuturing na albularyang tagapagligtas. Si Caben, kahit matanda na, ay patuloy sa pagtuturo ng kasaysayan sa mga kabataan. Ang tunay na halimaw ay hindi aswang, hindi halimaw na lumilipad, pahayag ni Caben, ang tunay na halimaw ay ang taong pinipiling kalimutan ang kanyang mga kasalanan. Lumipas ang ilang buwan matapos ang huling banggaan sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Sa kabila ng mga nasira at nawala, unti-unting bumangon ang San Rafael. Muling itinayo ang mga bahay, tinamnan ang mga palayan, at nagbukas ang simbahan ng mga klase para sa mga kabataan, hindi lang tungkol sa pananampalataya, kundi pati na rin kasaysayang hindi itinuturo sa mga aklat. Ang mga tao ay nagkaisa. Sa gitna ng trahedya, nagkaroon sila ng bagong pananaw, hindi sapat ang basta mabuhay. Kailangan nating mabuhay ng mailiwanag sa puso. Ang katahimikan ay hindi na lamang kawalan ng sigalot, ito'y bunga ng pagharap, pagwasto, at pagtanggap ng nakaraan. Paglantad ng kasaysayan sa pangunguna ni Diego at Mylene, isinapubliko nila ang buong nilalaman ng manuskrito ni Governor Ricardo Vergara. Isiniwalat nila sa buong bayan, ang kasunduan sa mga aswang, ang taunang sakripisyo ng tao, at ang pagtataksil ng ilang opisyal na nakinabang sa kasunduan kapalit ng kapangyarihan. Ang pagpapalabas nito ay naging sanhi ng gulat at pagtutol ng ilan. May mga dating opisyal ng bayan ang pilit pinatahimik ang kwento. Ngunit hindi na sila pinakinggan ng sambayanan. Mas karapat-dapat ang katotohanan kaysa sa kasinungalingang komportable, wika ni Caben sa isang pulong bayan. Yan yung huling pananagutan bilang tagapangalaga ng simbahan at bagong ibantay ng liwanag, si Diego ay naging tulay ng komunidad para sa mga espiritual na ritual at pangangalaga sa mga sinaunang gamit. Siya na rin ang nanguna sa iaklatan ng katotohanan, isang bagong gusali sa bayan kung saan itinatago ang mga dokumento, relikya, at kwento ng mga nakalipas na kasunduan. Si Mylene naman, sa kabila ng pagkapagod at bahagyang kahinaan sa katawan, ay bumalik sa pagiging albularya. Pero hindi na siya basta manggagamot, siya na ang tagapangalaga ng likas na agimat, tagapagpanatili ng balanse sa kalikasan at espiritual na mundo. Si Ramil ay nanatili sa bayan at tumulong sa pagbuo ng bagong bantay bayan ng espiritu, isang grupong binuo para tugunan ang anumang anomalya, kababalaghan o babala ng kadiliman. Samantala, si Caben, matapos maisalin ang lahat ng kanyang kaalaman, ay payapang pumanaw na may ngiti sa kanyang labi. Panaginip ng kadiliman sa kabila ng bagong simula, hindi pa rin lubos ang katahimikan. Ilang bata sa bayan ang nag-umpisang managinip ng parehong imahe, isang itim na mata, lumulutang sa gitna ng ulap, na nakatingin sa kanila habang sila inatutulog. May ilan sa kanila ang biglang nagsalita ng wika ng mga ninuno kahit hindi ito natutunan. Ayon kay Mylene, ito'y hindi pananakot kundi paalala, isang babala na ang kadiliman ay hindi tuluyang nawawala. Hindi na ito dumidikit sa katawan, kundi sumasama sa alaala. Ang kasamaan ay hindi laging halimaw. Minsan ito'y takot. Minsan ito'y inggit. Minsan, ito'y pagkakalimot sa aral ng nakaraan,
mailen sa isang pagtitipon. Patawad paglilinis sa mismong lugar kung saan dating nakatayo ang altar ng pagbabalik, nagtayo ng isang monumento ng patawad, isang payak na estatwa ng isang ina na yakap ang nawawalang anak. Sa paanan nito ay nakasulat, sa ngalan ng mga inalay, sa ngalan ng mga nabuhay, sa ngalan ng mga tumindig, patawarin nawa tayo ng kinabukasan. Tuwing hating gabi ng ikatlong Huwebes ng buwan, nagtitipon ang buong bayan sa lugar na iyon upang magsindi ng kandila, magdasal, at ipangako na hindi na muling babaliwalain ang liwanag. Pamana de susunod henerasyon isinulat ni Diego ang kanyang karanasan sa isang librong pinamagatang ang Kasunduan, isang nobelang kwento pero puno ng tunay na karanasan. Ikinuwento niya hindi lang ang laban nila, kundi pati ang kahinaan niya, ang pagkakamali ng mga ninuno, at ang pag-asa na dala ng kabataan. Sa huling pahina, isinulat niya, ang bayan ay gaya ng apoy, maaaring gamitin para sa liwanag o para sa sunog. Nasa atin kung alin ang pipiliin. Sa mga paaralan ng San Rafael, itinuturo na ngayon ang kasaysayan ng kadilimang kasunduan hindi bilang pananakot, kundi bilang babala at aral. Kalma babala dumaan ang ilang taon. Ang mga sugat ay unti-unting gumaling. Ang mga batang isinilang matapos ang kaguluhan ay lumaki sa ilalim ng araw, hindi ng anino. Ngunit kahit payapa, ang mga matatanda ay laging may paalala sa mga bata. Kapag ang ulan ay dumating at kulay nito ay kakaiba, kapag ang aso ay tumahol ng walang dahilan, kapag may narinig kang boses sa dilim, lumapit sa liwanag. Huwag mag-isa. Pagwawakas pagbantay ang kwento ng kasunduan ni Governor Ricardo at ng mga aswang ay isa lamang sa libu-libong kasaysayan ng mga bayan sa Pilipinas na pilit pinatahimik. Ngunit sa pagbubunyag nito, may isang katotohanang hindi na maitatanggi, ang kadiliman ay hindi lang halimaw. Ito'y kasinungalingan, kasakiman, at katahimikan sa harap ng kasamaan. Sa San Rafael, hindi na tinatanggap ang kadiliman bilang normal. Sa halip, ito'y pinagtitibay ng dasal, binabantayan ng liwanag, at inaalala ng buong komunidad. At kung sakaling dumating ang panahong ito'y bumalik, handa na ang bayan. Dahil minsang tinupad ang kasunduan pero ngayon, may kasunduan na sa liwanag. 11.